I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo guys, no? But anyway, meron akong upload videos update. Ito yung pahayag ng mga mayors, mga kababayan, tungkol dito kay Senator Bato. Sabi ng mga DDS, see you on 2028. Wow, ganun ba yun? Paano mo naman masasabi see you in 2028? Para ano yun? In-expect nyo ba talaga na mananalo si Sara? Makakatakbo kaya siya? Dito pa lang sa mga mayors na ito, palagay ko, ang dami nito for sure, hindi na buboto ko kay Sara Duterte. Dahil alam na nila kung anong klaseng ugali na mayroon. So sabi dito mga kababayan, basahin po natin para kompleto detalyado. Sabi po dito ng the situation reports. Ayan, ang ating source mga kababayan. Ayan, para kompleto detalyado. So mga kababayan, ng the situation report, ayan ang ating pinaka-source. 58 mayors blast. Bato de la Rosa over 7 months absent from Senate. Tama nga naman. Di ba nakakaya yun guys? 7 months ka tapos tumatanggap ka ng sahod. Ano bang ginagawa ng ating ang ating Senado? Bakit hindi nila tinanggal yung ang sahod niya? Nakakahiya di ba? Tayo nagsisweldo niyan. Ika nga, through our tax. Wala tayong karapatan manumbat, pero kailangan din naman sana mapunta ang tax natin sa tama. Di ba? Hindi yung pupunta sa isang kriminal, tapos ngayon nagtatago. Tapos nagsisweldo pa. Di ba? News alert, a group of 58 mayors from across the Philippines issued a statement on Monday, May 25, calling out Senator Ronald Bato de la Rosa for collecting an estimated 2.1 million in salary during the 7 months he was absent from the Senate before resurfacing on May 11 to vote in leadership change. The installed Senator Alan Peter Cayetano as a Senate President. Ayan. Magkakutsaba yan di ba? Yun. Siya na mismo nagsabi, tinawagan siya ni Cayetano para agawin ng pwesto ni Soto. Ayan, Senator Bato. Nanawagan ng 58 mayors all over the Philippines. Biro mo, 2.1 million. Ang natanggap mo sa loob ng 7 months sa iyong sahod. Pero saan ka? Hindi ka nagtatrabaho. Puro kaguluhan lang ang dulot mo. The mayors for good governance said De La Rosa received approximately 300,000 a month during his absence, and that while the no work no pay principle applies to millions of ordinary Filipino workers, the same standard is apparently not being applied to a powerful elected official. Yun na nga ang masaklap diba? No work no pay. Napaka-unfair naman doon sa mga ibang empleyado. Pag no work no pay, pero siya walang work may pay. Diba? Ganun sila katuso. Nakakahiya dun ng ganun, diba guys? 7 months, tapos nagsisweldo ka. Tapos pagpunta mo sa Senado, nang gulo ka pa. Diba? Sabi dito mga kababayan, ayan, kung ginawa ito ng ordinaryong empleyado sa gobyerno man o sa pribadong sektor, ayan, siguradong papatawan siya ng suspensyon o pagtanggal sa trabaho. Bakit tila iba ang batas kapag makapangyarihang opisyal ang sangkot? The statement read. Ayun ang masaklat at nakakalungkot. Tama nga naman. Yan. Bakit kasi anong ginawa ng ating Senate? Bakit hindi pinapatupad yung rules nila dyan? Mayroon namang ganyan, di ba guys? No work, no pay, dapat. Pero saan kayo makakita? Isang kriminal, wanted sa batas, nagsisweldo. Wow, only in the Philippines. Yun ang katotohanan. Walang mangyayari sa bansa natin kung ganito ang klase mga tao ang sinusuportahan mo. Sayang lang yung mga boto na binoto siya. Sabi dito pag ordinaryong Pilipino yan, baka tanggal na yan. 'Di ba?
The group said that the such betrayal and negligence is unacceptable for someone being paid by the public, especially as ordinary Filipinos face hardship, rising prices, and livelihood crisis. Diba, kapal? Grabe, no? Daming naghihirap. Makita nyo ba? Pero si Bato, ayahay ang buhay. At tanggap ng sahod every month yung kanyang pamilya. Wow. Antindi ah. It added, the incident is direct insult to millions of Filipinos who struggle daily to make ends meet for themselves and their family. Tama nga naman. Kita nyo yung mga kababayan natin, nagtitinda sa kalsada. Yung mga nilalagay lang sa bilao, ang iba, kung ano-ano na lang. Hirap na hirap sila, di ba? Pero mga yun, nagbabayad ng tax yan. See? Hirap ng buhay nila. Pero si Bato, ayahay lang. Walang problema. Nakaka-insulto yan. Talaga, sa madlang people. Dapat nga, tanggalin talaga siya. Tapos, nagmamalaki pa mga DDS. Di ba? Malaking insulto ito para sa milyong-milyong Pilipinos na nagsisikap at nagtitiis upang maituwid ang kanilang mga sarili. At ang kanilang pamilya, nanawagan kami sa ating mga senador at senado ay hindi dapat maging kanlungan ng absenteeism at pagtatakip. The statement read, ayun, the mayor stressed the elected official must be the first to follow the law, not the last, saying legislation exists for accountability and integrity and the welfare of the Filipino people. The statement was signed by 58 mayors as of 10 a.m. and May 25, including the Baguio City Mayor Benji Magalong, Quezon City Mayor Belmonte, Pasig Mayor Vico Soto, Mayor ng Imus Cavite Alex Advincula, among others from across Luzon, Visayas, and Mindanao. Goes. Yan, mahiya ka naman, Bato. Sumuko ka na. At huwag ka na magsisweldo. Ayan guys, kanilang pahayag. You see? What I see? Diba? Situation report May 25, 2026. But today, of course, May 26, 2026. News alert. Malaking insulto. 58 mayors slam Bato for drawing 2.1 million salary while absent from the Senate for 7 months. Diba? Bakit hindi sinita ng Senado yan? Dapat mismo kayo. Kumilos. Tanggalin ang sweldo nito. My gosh, guys. Kawawa ang mga Pilipinos pag ganito. Ang mga tao. Yan pa lang sample pala yan. Mga DDS black yan. Tingnan nyo kung gaano sila ka-arrogant. How much more pag naging presidente si Sara Duterte, edi mas worse of all worse ang mangyayari sa bansa. Kaya huwag natin hayaan na makaupo mga yan. Walang kakwenta-kwenta. Sila, ang daming problema ng bansa. Sila, saan sila nakatutok? Yung paninira nila sa Marcos administration. Yan ang ambag nila. Himbis tumulong. You see, mga kababayan, sila, grabe. Puro kaguluhan lang ang dinulot. Ayon sa nakikita ko, nakakalungkot yung mga ganitong tao. Mga abusado. Panahon ni Digong, abusado mga yan. Pero yan, tingnan mo. Bakit huhulihin si De La Rosa? Crimes against humanity yata naman, di ba? Involved siya sa token warning ni Digong. Kumbaga, crimes against humanity, involved sa mga sa dating admin. Yung kampanya nila laban sa droga. Wala naman nangyayari kasi protector yan si Diggs. Sabi ni Mr. Las Cañas yan guys So yun mga kababayan, anong kapalagayan nyo? Sabi na magka-comment. Yan abolish na yan Senado. Sayang ang pera namin. Taxpayer sa mga clown na Senado. Damay-damay na ay abolish ang mga Senado. Kung pwede lang guys, di ba? Just make it happen. Pakapalan lang ng muka. Ayan, si Bato. Kapal muksyan. Only the Philippines Senate kung gusto mong mag-absent. Kahit ilang buwan, mayroon kang sahod. Yun ang masaklap at nakakalungkot. Confiscated his asset. Yun na nga Malaking insulto talaga. Oo. Kakahiya. Kasama sa batas na no work, no pay.
ang mga halal na bayan mula sa barangay hanggang nasyonal, kawawa naman kaming taxpayer. Isipin mo, wala pang sa minimum wage, hirap kumita. Siya, pumasok man o hindi, may sahod plus sa family members ba. Kaya yun ang masaklap guys, nakakalungkot. So I hope na soon as possible mahuli siya sa anumang oras ngayon. Thank you guys for watching. Follow me and likes. Hit the button bell para lagi kay updates. Okay, bye everyone. There's more. God bless Philippines.